po sa ating lahat. God is good? All the time! All the time? God is good! So, it was a great privilege, mga kapatid, na makatayo dito sa harapan upang mag-preach ng salita ng Diyos. At it was my first time, mga kapatid. Amen. At ako'y kinakabahan. Lakas mo ng konti, Brother Gerald. Baka hindi marinig ni Brother Franz sa dulo. Praise God. Amen. So, nawa po, umuwi po tayo ng punong-puno ng presensya ng Diyos. Hindi lang ng kanyang mga salita, mga kapatid. Ang dami na pong na-discuss ni Sister Flor kanina. Ano ba yung pag-aaralan natin, mga kapatid? Praise the Lord. Ang sabi ko sa Panginoon kanina, Lord, nawa makulimlim para ma-justify naman yung hope ko. Praise the Lord. Kasi kung mainit, pagpapawisan po tayo, mga kapatid. Amen. Sige, hinihiling ko po yung lahat na tumayo. At basahin po natin ang salita ng Diyos. Sa Marcos 4:39 to 41. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Pigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Verse 40. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? And then the last verse, natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng taong ito? Pati ang hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. So let us have a short prayer and hinihiling ko si Pastor Boy na manalangin. Hallelujah, dakilang Diyos, yung manal, purihin ng Diyos, Lord. Maraming salamat sa pagkainan ng aming pong pananampalataya, ng aming pong kaluluwa, Panginoon Lord, narito. Tinataas po namin sa iyo yung mga ngaral sa oras na ito, O God. Pasiyan mo siya ng mga Santong Espiritu, huwag mong ayaw, O God, na makasambit, Panginoon, sa oras na ito, O God, sa kanyang kamangmangan na kagunungan, Panginoon God. Ikaw ang magsalita sa amin ngayon, Panginoon. Ikaw nawa ang aming mapanahan, Panginoon God. Bigyan mo ng kapangyarihan, Panginoon. Ang tinig na ibibigay mo sa Kanya. Ito, hallelujah, nawa po kami pong nakikinig. Hallelujah, ay matinong malalim at lubos namin maunawaan, Panginoon, ang pagkainan namin na pinaatid mo sa Kanya sa oras na ito, God. Muli, Panginoon, hallelujah, pinagkakatiwala namin sa iyo, hallelujah, ang iyong tinawag na mga ngaral sa oras na ito. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Praise God. For 15 seconds, purihin muna natin ang Diyos, mga kapatid. In our own way, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, mga kapatid, let us lift up our hands. Let us shout hallelujah to the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Amen. Handa na po ba ang lahat? Amen. Praise God. Ngayong month of November ay nakaranas po ang Pilipinas ng dalawang matinding bagyo. Una yung bagyong Tino na tumama yung mata niya sa Cebu. At ayan, mga kapatid, ang dami ng pinsala. At recently lang, ang bagyong Uwan, last November 9 na tumama ang mata nito sa Luzon. Praise God. At yung Pampanga po ay apektado. At napakaraming napinsala, mga kapatid. Kabilang na dito yung kamatis ni Sister Julie. May mga punong nagbagsakan. Ang daming nagre-reklamo, wala daw kuryente. Ang init. Pati na rin yung mga politiko sinisisi sa mga ghost projects. At imbis na manalangin, mga kapatid, nag-Netflix buong araw, nagbabad sa TikTok, sa Facebook. Amen. At ang dami pang nag-notes, sabi, keep safe everyone. Lord, protect us. May ganun pang emoji, mga kapatid. Ang daming naging relihiyoso sa social media. Ang daming tumawag sa Diyos. Amen? May nabasa nga ako sa Facebook, mga kapatid, ang sabi, kamusta na kayo, Mars? Ang
tindi ng lakas ng bagyo. Buti na lang, binasag ni Sierra Madre yung mata ng bagyo. Mars, meron ka bang 500 dyan? Babayaran ko na lang sa makalawa. Mag-iingat kayo, Mars, ha? Pa-Gcash na lang. Sir 947. Praise God. Hallelujah. Nung medyo humina na yung bagyo, pinasalamatan nila yung Sierra Madre. Amen? Kaunting kaalaman lang mga kapatid, yung Sierra Madre, siya yung pinakamahabang kabundukan sa silangang bahagi ng Luzon. Ito po yung dahilan kung bakit nabasag o humina yung mata ng bagyo. At kung nakikita nyo yung kumakalat sa Facebook, praise God, yung artificial intelligence, yung ginawa ng AI, praise God. Sabi ni Bagyo Juan, hindi mo ako makakaya, Sierra Madre. Sabi naman ni Bagyong ni Sierra Madre, gagawin ko yung lahat para maprotektahan ang aking bansa. Ako ang inang Sierra Madre. Iingatan ko kayo hanggang dulo, basta iingatan nyo rin ako. Praise God. Na para bang sinabi niya talaga yun, mga kapatid. Praise God. But we, people of God, we know who is greater than the storm. Ang Diyos na may dalang ng langit at ng lupa. Ang Diyos na lumikha ng mundo, maging ang Sierra Madre. Walang iba kung hindi si Jesucristo. It was Jesus who did protect us. So let us give the credit to where it's due, mga kapatid. Yung papuri ay para sa Diyos naman. Amen? Amen! Pero hindi po yung Sierra Madre ang ating topic ngayon, mga kapatid. It was just related sa ating pagka-aralan naman. Palakpakan muna natin si Lord. So start na tayo. Amen. Ready na po ba kayo? Amen. So I'm gonna ask you a question, mga kapatid. Karamihan po sa atin may cellphone, hindi po ba? Pwede bang pakitaas yung cellphone niyo, mga kapatid? Is that? Pwede paki-silent muna. Sige mga kapatid, related naman to sa topic natin. Paki-silent po yung ating phone. Praise God. Karamihan sa atin ay may cellphone. At kapag naka-silent mode ito, hindi natin maririnig yung notifications, yung mga tawag, yung chat ni crush, hindi natin makikita. Kasi naka-DND tayo, naka-do not disturb tayo. Praise God. Ganito rin po ang Diyos na minsan, akala po natin tila siya'y tahimik. Hindi natin nararamdaman agad ang kanyang sagot sa ating mga panalangin. Hindi natin nararamdaman ang kanyang presensya. At marahil sa ganitong pagkakataon, na itatanong natin sa ating mga sarili, ba't parang tahimik ni Lord? Tapos, bumabalik yung tanong natin kung hindi pa tayong mananampalataya. May Diyos ba talaga? Praise God, bigla siyang naging atheist, mga kapatid. Sa mga ganitong sitwasyon, ano kaya ang ating reaksyon sa pagtugon sa kabila ng pagiging tahimik ng Diyos? Palakpakan muna natin sila. So today, let us hear the story of Jesus and His disciples in the middle of the storm. So let me introduce to you the title, When God is in Silent Mode. Palakpakan natin sila. Praise God. Hallelujah. So kaunting background po sa ating story. Si Jesus kasama ang kanyang mga disipulo ay nasa tabing dagat, mga kapatid, sa bayan ng Capernaum. At ang dagat na yon ay tinatawag na Sea of Galilee. Everybody say Sea of Galilee. Sea of Galilee. At si Jesus ay nagbahagi o nagkwento ng mga talinhaga sa English, parables, mga kapatid. Yung mga taong nakikinig sa kanya ay mostly mga Hudyo or Jews. So they are His own people. At as a konting kaalaman lang about sa sinishare niya, since yung pangunahing hanap buhay ng mga Hudyo ay farming, fishing, at more on agriculture, gumagamit si Jesus ng mga talinhaga upang makarelate yung mga tao
madali nilang maunawaan ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Ang mga ilan sa mga parabola ni Jesus, kung natatandaan nyo, ang makahasik, ang alibughang anak, at yung nabanggit kanina, ang 10 dalaga. Naalala pa po ba mga kapatid? I believe na pag-aralan na natin yan sa mga nakaraang Sunday School. So talking about the Sea of Galilee, malapit ito sa kanyang hometown, which is Nazareth. Praise God, yung nakabilog dito na maliit. So, malapit siya sa Sea of Galilee. So, yung starting point ng kanilang paglalakbay mga kapatid ay sa Capernaum. At sasakay sila ng bangka patungong Gadara or Gadarenes, mga kapatid. It is also known as Decapolis region. So, tatawid sila from Capernaum. Yung mga tao dito sa Capernaum, mostly Jews, mga Hudyo. At pupunta sila sa Gadarenes. Yung mga tao doon naman ay mostly mga Hentil. So, they will travel upang ipagpatuloy yung kanilang pagministeryo, yung kanilang paghahayo, mga kapatid. So, to make the long story short, habang sila'y nagta-travel, dumating yung malakas na bagyo. Praise God. At pinatigil ito ni Jesus. So, we have 3 main points here na kailangan nating tatandaan sa story, mga kapatid. And first, pakibasa, God is always with us. Ang Diyos ay lagi nating kasama. Sabi sa verse 35, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. So, ang senaryo, pagkatapos ng pagtuturo ni Jesus ay napagod siya. At nais na lamang niyang magpahinga. Praise God. At kinagabihan, nag-aya na siya. Sabi niya, tumuwid na tayo. Punta na na Gadareno. At meron pa silang ibang mga bangkang kasama. Praise God. And take note, mga kapatid, nangako po ang Diyos, nangako si Jesus sa kanyang mga alagad na makakarating sila sa kabilang pangpang. Ang sabi pa sa verse 37, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo at yung bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. And in fact, madalas po yung malalakas na hangin at alon sa Sea of Galilee. So, sino po yung nakakakilala dito kay Jonah? Ayan. Magtaas ko ng kamay. Amen. Mostly sa atin kilala si Jonah. Si Jonah po ay sumuway sa Diyos, hindi po ba? Siya po ay nagtago dahil ayaw niyang magpagamit sa Diyos. Ayaw niyang magpagamit sa Diyos sa bayan ng Ninive. Kung si Jonah po, natagpuan niya yung bagyo dahil sa kanyang pagsuway, yung mga alagad naman, natagpuan nila yung bagyo dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon. So in real life situation, hindi po porket tagasunod na tayo ni Kristo, chill na lang tayo. Hindi po porket tagasunod na tayo ni Kristo, exempted na tayo sa mga pagsubok sa buhay. Praise God. Sa totoo lang po, mahirap mamuhay bilang isang Kristiyano, mga kapatid. There is a spiritual battle araw-araw. Kailangan gawin to, kailangan mag-Bible study doon. Dito, pumunta ka, bawal yun, bawal yan. Kailangan yung bibig mo, hindi ka nagmumura. Kailangan kontrolan na yung dila mo. Praise God. Ang dami-daming bawal, mga kapatid. Ngunit, kung tayo po ay buong pusong susunod sa Diyos, ay hindi tayo mahihirapan at susunod tayo sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi sa John 4:22, kung iniibig na niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen? Palakpakan muna natin ang Diyos. Praise God. So, napakalakas ng bagyo last time. Amen? And I believe, mas malakas pa yung hangin kaysa ulan. Amen, mga kapatid, napansin niyo ba? Amen. So, ito ay nagpapahiwatig na hindi po porket Kristiyano na tayo, nasa Diyos na tayo, nalaktawan na ng bagyong uwan yung bahay natin. Praise God. Oo, yung laban natin sa pang-espiritual, pero tandaan
tandaan mo rin na merong pisikalan. Praise God. Maghanda din po tayo mga kapatid, hindi lang puro dasal lang. Haluan din po natin ang gawa. Amen? Praise God, na kung alam natin, yung bubong natin ay madaling lipanin. Praise God, ipadlakmeng bubong mo. Bakal na eya sulag po. Praise God. I-mighty band mo daw, sabi ni Sister Faith. So, commercial lang po, mga kapatid, sa totoo lang, hindi talaga ako nag-worry sa Bagyo. Kasi walang work. Nasa bahay lang, mga kapatid. At nakakabasa ako ng mga libro patungkol kay Jesus. Praise God. Tuwang-tuwa ako pag walang pasok sa work. Kasi, biruin mo, nakahiga ka na. Tapos, walang work, walang iniisip. Pero biglang may gumanon sa utak ko. Nag-worry ako ngayon. Oo nga pala, may bahay kami na ginagawa doon. Praise God. Kamusta na kaya yung bubong? Hindi kaya lumipad? Commercial lang po mga kapatid. And in fact, mas matibay po yung bubong nila Pastor Boy. Kesa dun sa shed roof na isa lang yung sloping. Kung hindi nyo pa nakikita mga kapatid, ayun, punta kayo dun kila Pastor Boy, masasaksihan nyo mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan muna natin si Lord. Hindi po sinabi ng Diyos na madali ang buhay. Ang sabi niya sa Isaiah 43:2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa mga apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutulog. Mga kapatid, kahit sa gitna ng mga pagsubok ng buhay, problema, pagsubok o panahib, ipinangako ng Diyos na hindi na tayo iiwan, hindi pababayaan man. Praise the Lord. Oo, may bagyo. Pero sinamahan at sasamahan tayo ng Diyos, mga kapatid, sa gitna nito. Everybody says, thank you, Lord. Thank you, Lord. At ang sabi po sa Matthew 28:20, at tatandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So ito po mismo, mga kapatid, yung pangako ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ating tatandaan na kasama naman natin lagi si Jesus. Sa gitna ng unos, sa ulan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? So makikita talaga sa reaksyon ng mga alagad kung gaano katindi yung bagyo, ganoon din katindi yung takot nila. Ayan. May napakapit na siguro kayong bangka ng binangin, mga kapatid. O syempre, yan na lang, salbabida. Wala silang life vest. At suno kayong malalam. O marahil, ni patela ng mga alagad. Sabi ko, tayo natutuloy na. Alam mo, atong kaya, atong bagyo. Praise God. Sabi nila, manganib na kami, Lord. Nanganganib na po kami. Siyempre, kahit gaano pa sila kabihasa sa pangingisda, pag masama yung panahon, talagang kumarog ka. Amen? Amen. Sila'y natakot, mga kapatid. So habang babagyo na Jesus, nantay ni Jesus, ano niya? Jesus, hanin niya, matututod. Makahulunan niya pakyan, mga kapatid. Sabi na, Guro, bali wala mong ba't kaya ka nung ipahamak kami? So dito mga kapatid, ipinapakita po yung tunay na pagkatao ni Jesus. Nagpahinga siya, kasi ngayon tagal niyo. Hallelujah. Ikaw ba naman mag-Bible study ka mula 7 a.m. hanggang 7 p.m.? Praise God. Pati nga po niya pong manyalita, kaya may tutud yaking biyahe. At nung nagising siya, take note, hindi ang hangin o argumento ng mga alagad ang gumising sa kanya. Maging yung pagpasok ng tubig sa bangka, hindi yun ang gumising sa kanya. Alam niyo ba ano yung gumising sa kanya? Nagising siya sa sigaw ng mga alagad. At agad siyang bumangon. Likewise, mga kapatid, katulad ng isang nanay, pagtaas ng kamay yung mga nanay dito. Please God, ako, nanay. Nanay ng life group ko, mga kapatid. Katulad ng isang ina na nakatulog ng dahil sa pagod. Isang pag-iyak lang ng baby, magigising siya. Amen? Praise God. Dito po, pinahihiwatig na kung minsan,
Akala po natin na tahimik, natutulog, at walang ginagawa ang Diyos. But still, He is in control. Hindi siya bulag para hindi ka makita. Hindi siya bingi, mga kapatid, para hindi ka marinig sa iyong pagtawag. Hindi siya manhid para hindi ka maramdaman. At hindi siya malayo para hindi ka maabot, mga kapatid. He is right there. At kung siya'y natutulog siya malapit sa helm o yung steering wheel ng bangka, at anytime, pwede siyang magising at pwede niyang kontrolin ito sa oras na marinig ka niyang umiiyak. Please God. He is just waiting for us to call upon His name. 2 Chronicles 7:14 says, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, and I will hear from heaven, and I will forgive their sins, and I will heal their land." Praise the Lord. When we are in trouble, dumating man tayo sa bagyo, sa mga bagyo ng ating buhay, God is waiting for us to humble ourselves, to cry out to Him, mga kapatid. Marahil nakakala natin naka-silent mode ang Diyos. Praise God. He may seem silent for a moment, but the moment na we call upon the name of the Lord, man, at sinabing, "Jesus, hindi ko na kaya! Jesus, hindi ko na kaya yung mga bayarin! Jesus, hindi ko na kaya mabuhay! Praise Lord. Tulungan mo ako! Hindi ko na kaya!" But then suddenly, mga kapatid, He moves! He moves and He moves. Praise Lord. At doon natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. God is our very present help in time of need. Praise be to God. When we reach the point that we cannot fix things, hindi na natin kayang i-fix yung ating sarili, we fully depend on God. At masasabi na lang natin, "Lord, ikaw ang bala." Sabi ni Sister Rox, "Lord, ikaw ang bala." Yes. Diba, Sister Rox? Praise God. Mga kapatid, nawa, hindi natin maging last resort. Hindi natin maging last choice yung pagtawag sa ating Panginoon. Maging unang reaction nawa natin ang tumawag sa Kanya sa lahat ng season ng ating buhay. In all the seasons of our lives, God is always with us. Let us love our hands to Jesus. Woo! Praise God. Gusto nyo na po bang umuwi, mga kapatid? Praise the Lord. Meron po tayong transportation department. Gusto niyo na daw po umuwi. Pangalawa, God is in control. 39. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, "Tigil!" At sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pinatahimik ni Jesus ang hangin at ang dagat. Hindi lang niya pinatahimik yung bagyo. Pinatahimik niya rin ito bilang espiritual na laban. Dahil nga sila'y patungo sa napakahalagang misyon. Ayun yung maghayag ng salita ng Diyos, magpagaling at gumawa ng mga himala. Praise God. In our lives, kung minsan, papunta na lang tayo sa church, dami pang nagiging problema. Masisiraan pa tayo ng gulong. Kung di kayo magkakasakit bigla. Ewan ko kung may present sa LG ko, mga kapatid, nagkasakit daw sila. May magkakasipon, may magkakaupo, sumakit yung ulo, sumakit yung balikat, sumakit yung tuhod. Parang sila yung dancer sa Bulaga, mga kapatid. Alam niyo ba yan? Sumakit ang ulo ko, sumakit ang... Praise God. Daming sumasakit pag linggo. Gumagawa ng paraan ng kaaway upang hindi tayo matuloy sa simbahan at mawala ng gana o interes sa pakikinig. But I will tell you, mga kapatid,
Katulad ng pag-rebuke o pagsuway ng Diyos sa hangin at dagat. Let us rebuke anuman ang mga nagiging hadlang sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabihin natin, tingin, tumahimik ka, lumayas ka in the name of Jesus. Amen. As we have the power and authority to rebuke every evil works of the enemy. We must rebuke our problems. We must rebuke our trials. We must rebuke bad habits. We must rebuke bad attitude. We must rebuke bad tongue, masasamang dila, upang hindi magtagumpay ang kaaway. Praise the Lord. Katulad na lang sa Luke 4:35, na kung saan may taong sinasapian ng demonyo. Sinaway po ito ni Jesus at ang sabi niya, tumahimik ka, lumabas ka sa taong yan. Praise God. At nang matumba yung lalaki, lumabas nga ang demonyo. At ang reaksyon ng mga tao, sila'y namangha dahil nasaksihan nila ang pagpapalayas ng demonyo ni Jesus. At ang sabi nila, ano ito? Makapangyarihan at mabisa ang kanyang salita. Nauutusan niyang lumayas ang masasamang espiritu. At lumalayas naman sila. Praise God. Sino tong taong to? May curious na. At kung babalik tayo sa kwento, hindi lang po yung mga alagad yung kasama ni Jesus sa bangka. Meron din po silang ibang mga taong kasama roon. Kaya hindi lang po alagad yung mga naligtas o namangha, maging ang iba pang mga tao, mga kapatid. Sabi sa awit 107:29, pinatahimik niya ang malalakas na hangin at tumigil ang mga alon. Alam niyo po ba kung bakit minsan kalmado tayo sa gitna ng ating mga pagsubok na nararanasan sa buhay? Yes, God. Because we know who is greater than our problems. Because we know who is greater than our trials. Because we know who is greater than our storms. At si Jesus yun, mga kapatid. Ang may likha ng lahat ng bagay. Ang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nagpakalma ng bagyo at handa ng dagat. Ay siya yung Diyos na kayang pakalmahin ang mga problema at pagsubok mo sa buhay, mga kapatid. God can calm your storm as He is in control. Hallelujah. Ito na, mga kapatid, pangatlo. We must have faith over fear. Sabi sa verse 40, at sila'y lubhang natakot at nagsabi sa isa't isa, sino nga ba ito na pati hangin at dagat ay sumusunod sa kanya? 41, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin ba kayong pananampalataya? Jesus, ne? Hindi sinabi ni Jesus, grabe ang lakas talaga ng bagyo, no guys? Sa halip, tinanong niya yung mga alagad, wala pa ba kayong pananampalataya? Wala pa ba kayong pananampalataya? Hindi po bagyo yung nakapagbahala kay Jesus, kundi yung kawalang pananampalataya ng kanyang mga alagad ang nakapagbahala sa kanya. Marahil kaya sinabi ni Jesus na wala silang pananampalataya, hindi dahil natakot sila sa bagyo. Normal lang po matakot sa bagyo, mga kapatid. Yung literal na bagyo, na itang mamahan ng malakas. Lalo na kung nag-text yung MDRR ni Cecilio ng alas 3, sabi, signal number 5 tayo. Talagang pumalog ka, mga kapatid, kasi, diba, malakas yun. Praise God. Ang kapansin-pansin dito ay kung paano sila tumugon sa takot nila. Praise God. Doon po, nakita ni Jesus na kulang ang kanilang pananampalataya. Sabi nila, Guro, baliwala mo ba na mapahamak kami? Marahil dito'y naiinis at nababahala ang mga alagad dahil hindi tumutulong si Jesus kasi chiliyamo. Praise God. Tayo kaya, mga kapatid. Amen. Tayo kaya, paano po tayo magre-react sa kalagitnaan ng ating mga problema at pagsubok sa buhay? Kaya pa rin ba natin tumingala sa langit at itaas ang ating mga kamay, mga kapatid? O madalas, tayo po ay nagtatampo sa Diyos. Sino na po dito yung minsan kinwestiyon ng Diyos? Lord,
Andyan ka ba talaga? Nahihirapan na ako. Bakit ganito yung nangyayari sa akin? Bakit ako pa? Bakit hindi sila? Born again talaga ako? Bakit ako yung nakakaranas nito? Lord, anak mo talaga ako, anak mo nga ni. God! Minsan ganun tayo magtanong sa Diyos. So, kaway-kaway sa mga kapatid natin na chill lang kapag nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Nakukuha pa nilang ngumiti. Amen? Pakita nga ng mga tinin ninyo. Amen? Oo nga, hindi alatang may problema kayo. Please ka. Maging inspirasyon nawa natin si Job na kinuha na sa kanya ang lahat. Please God, still, hindi niya kinwestiyon ang Diyos. Ay, andyan na yung bill ng kuryente. Praise God! Jehovah Jireh! The Lord will provide! Nakalitilo pa rin mga kapatid. Ay, maggagabi na naman! Ano kayang unang bukas, Sister Roxanne? Pero naalala mo, meron kang talim na saluyot sa bahuran. Praise the Lord! God is good! The Lord will provide! Amen! Sa mga estudyante, mag-exam na naman. Hindi mo alam ang sagot. Lord, hindi ko alam ito ah. Looks family. Familiar. Familiar lang. Familiar lang. Please God. Lord, you are the God that giveth knowledge. Ipaalala mo sa akin yung mga nireview ko. Hindi nga nag-review. Anong ipapaalala ng Diyos sa'yo? Hindi ka nag-review, mga kapatid. Amen, Brother Andre? It is our action that matters the most. No one is exempted sa mga pagsubok natin sa buhay. Ang kaibahan lang natin sa iba ay alam natin kung sino ang ating matatawagan at alam natin kung sino ang Diyos natin na tutulong sa atin sa panahon ng pagsubok. Praise God. Lagi natin tatandaan ang sabi sa Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, hiingatan, at liligtas. Hallelujah. Maaring sinabi ni Jesus na wala silang pananampalataya dahil hindi nila pinaniwalaan yung kanyang salita nung umpisa pa lang. Di ba yung sinabi ni Jesus nung umpisa pa lang, tayo ay tumawid sa kabilang pampang. Hindi niya sinabi, guys, gawin natin yung best natin para hindi tayo malungog. Gawan tayong best tayo na eh. Kasi kinang banda kita, malalang talaga ka rin eh. God. Kundi, mga kapatid, pinangako niya na ligtas silang makakarating. Ngunit, hindi po sila nagtiwala sa pangakong iyon. At sa ganitong paraan, ito'y nagpapakita ng kawalang pananampalataya ng mga alagad. Maaring sinabi ni Jesus na wala silang pananampalataya dahil inakusahan nila siya na walang pakialam. Hindi man lang siya nag-worry tulad ng sinabi ko kanina, mga kapatid. Ito yung uri ng pananampalataya na nais ng Diyos na taglayin natin. Na kahit akala natin tahimik ang Diyos, tayo pa rin ay nagtitiwala sa Kanya. Sabi nga sa awitin, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Praise the Lord. Hindi po natutulog ang Diyos, mga kapatid. Even though tayo ay nagkukulang sa ating faith, sa ating pananampalataya, still yung Diyos, faithful siya. 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful. Amen? Madalas tayo gumagawa ng pagkakamali, pagkakasala, still yung pagpapala ng Diyos bumubuhos sa buhay mo. Praise the Lord. Sabi ni Jesus, paano kayo walang pananampalataya? Bagamat saksi yung mga alagad sa pagpapagaling ng Diyos, sa pagpapagaling
pag-provide ng Diyos, sa pagpapalayas ng mga demonyo, still, wala pa rin silang pananampalataya. Andun pa rin yung doubt nila sa kanilang mga puso. Kung ngayon, tatanungin po tayo ng Diyos, pagkatapos na yung ginawa ko sa'yo, wala ka pa rin pananampalataya? Pagkatapos kitang bigyan ng kotse, di ka pa rin magtitiwala sa akin? Pagkatapos kitang bigyan ng iPhone 18, wala kang Bible app? Hindi ka pa rin magtitiwala sa akin? Wala ka pa rin pananampalataya? Pagkatapos kitang pag-aralin hanggang 5th year, ngayon ka pa talaga magdalaw? Yes, God. Ang sabi sa John 20 verse 29, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ito makikita. Let us clap our hands to Jesus. Verse 41. Sino nga ba ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya? Yung mga alagad, mga kapatid, ay nagtaka. May nga pangangalan. Alam po nila na siya ay kakaiba, makapangyarihan, pero sinabi ni Jesus na wala silang pananampalataya. Kasi hindi po nila alam na pati bagyo kaya niyang pakalmahin. O ngayon, pinakita sa kanila ni Jesus, kaya niya pa. Praise God. Praise the Lord. Nakalimutan ng mga alagad na hindi pwedeng mamatay si Jesus sa simpleng paglubog lang sa bangka. Pwede ba yun, mga kapatid? Matatapos yung kwento ni Jesus sa paglubog lang sa bangka? Sa pamamagitan ng nalunod lang siya, tapos na yung kwento? Hindi pa nga siya nakakarating dun sa krus ng Kalbaryo, matatapos na agad. Praise God, parang ang pangit ng ending naman dun, mga kapatid. Amen? Tayo rin. Minsan sobrang OA. Overreacting. Tapos pagkatapos ng problema, masasabi na lang natin, grabe yung OA ko pala. Bakit sobrang natakot ako dun? Ang simple lang pala ng problema yun. Tinatawanan natin ang ating mga sarili paglipas ng panahon. Ang sabi ni Jesus, bakit wala kayong pananampalataya? Guys, hindi ako mamamatay dito, okay? Relax! Kasama niyo talaga ako. Hallelujah! Oo, kilala natin ang Diyos noon. Gumagawa siya ng himala, nagpapatigil ng bagyo, nagpapalayas ng demonyo, at iba pa. Alam natin, oo, alam natin. Alam natin na kaya niya. Pero madalas, kabut lang natin alam. Nakikinig tayo ng Bible studies, nakikinig tayo ng preaching. Tapos kung tatanungin tayo ng Sunday school teacher, kung kaya bang magpagaling ng Diyos, kaya niya bang mag-provide, ang lakas ng amen natin, amen, amen, amen! Pero nung tayo na mismo yung nasa sitwasyon, yung pagsasabi natin ng amen ay humihina. Amen. Amen. Pero kapag sagana tayo, amen, amen! Lord, may bagong kotse, amen! God will provide. Pero nung yung binigay sa'yo, bike, amen. Pwede na to, Lord. Praise God. We just simply know things about Him in the past. We just simply know yung mga himala na ginawa niya noon. But today, takot pa rin tayo and we have no faith at all, mga kapatid. Naakala natin noon lang niya kayang gawin ang mga himala. Na kapag dumating na yung bagyo sa ating buhay, hindi na natin alam ang gagawin. So there is a big difference, mga kapatid, between knowing God and in experiencing God. May malaking pagkakaiba sa alam mo lang ang Diyos. Amen. Sa nararanasan mo ang Diyos at pinagkakatiwalaan mo ang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, pwede ko bang sabihin sa iyo na pagkatiwalaan lang natin ang ating Diyos at hayaan mo siya na maglutas ng inyong mga problema. Let us clap our hands to Jesus. At sabi sa Psalm 89, O Panginoon ng mga hukbo, sino ang makapangyarihan na gaya mo? Ang iyong katapatan ay
Jesus at ang kanyang ganap na pagka-Diyos. Nakita nila si Jesus kung sino siya. Hindi lang siya isang tunay na tao, at kundi tunay rin na Diyos. To make the long story short, nakatawid sila sa Sea of Galilee at nakarating sa bayan ng Gatherings. Malapit na po akong magtapos, mga kapatid. God's silence does not mean absence. Hindi porket tahimik si Jesus ay absent na siya at wala na siya roon. Siya'y kasama ng mga alagad, mga kapatid. At kung paano siya'y kasama ng mga alagad sa bagyo, ay siya rin namang kasama natin sa mga oras na ito. He is with us all along. We are never alone, mga kapatid. Hindi tayo nag-iisa. And I will tell you, mga kapatid, He is in the boat. He is in the boat. And He is in the boat. Siya rin naman ay nasa bangka natin, mga kapatid. Hallelujah. Amen. And I'm gonna tell you a sad truth. Malungkot na katotohanan. Tayo po ang nagiging silent mode. Tayo po yung nagbibini-binihan. Tayo po ang manhid. Tayo ang nagsasara ng pinto. Tayo ang hindi kumakausap sa Diyos. Si Jesus, kumakatok siya sa puso natin. Tayo ang hindi pumapansin. Tayo ang nag-e-end call. Tayo ang nag-mute. Tayo ang nagiging dry. Tayo yung walang pananampalataya sa Diyos. Pero kahit ganun pa man, hello! Pero kahit ganun pa man, kapatid, sa lahat ng panahon ng ating buhay, hindi nag-absent ang Diyos sa buhay natin. Hindi siya nag-absent nung may sakit ka. Hindi siya nag-absent nung nag-iisa ka. Hindi siya nag-absent nung lugmok ka. Tomorrow, why don't we stand and worship God? Hindi siya nag-absent kung nag-aalala ka sa mga bayarin mo. Hindi siya nag-absent nung walang-wala ka ng pambili. Hindi siya nag-absent nung nawawalan ka na ng pag-asa. Let's worship the Lord. Hindi siya nag-absent nung wala ka ng malapitan. Hindi siya nag-absent kahit nawawalan ka na ng gana sa pagbilikod. Hindi siya nag-absent kung umiiyak ka ng panago. Hindi siya nag-absent kung pinubuli ka sa school. Hindi siya nag-absent kung masaya ka. Hindi siya nag-absent kung sagana ka. Na kahit unfair tayo, still, ililigtas tayo ng Diyos. He was there in your winter. He was there in your summer. He was there in your autumn. He was there in your fall. Of all the seasons of our lives, God was present and He has never been absent. He may have silent for a moment, but still, He was always present, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Purihin mo ang Diyos. If you can, pues, God can. Kung hindi mo makaya, pues, kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. At kaya ng Diyos. Praise God. Kayang kontrolin ng Diyos ang bawat pag-iyo natin sa ating mga buhay. Kayang panahimigin ng Diyos ang bawat buhos na ating nararanasan. Kaya niya tayong tulungan sa ating pag-aaral. Kaya ng Diyos na samahan ka sa trabaho mo. Kaya ng
Sino ang katulad mo? Sino ang katulad mo, mga kapangyarihan? Who is like you, Lord? There is no one. No one can replace you. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos mo ang tulungan naman. Ay ang Diyos ginawa natin ngayon sa kalooban. Ang Diyos na pinahali sa anak Jacob ay siya rin ang Diyos na hindi tayo pababayaan sa kabila ng bawat Diyos, sa kabila ng bawat pagsubok. Maring manatiling pagniwala sa Kanya. As God is in control. As God is in control over our problems. God is in control sa buhay mo. God is in control sa pag-aaral mo. Hallelujah, hallelujah. I feel the presence of the Lord in this place. Hallelujah, hallelujah. Let us worship the living God. Praise God. Come on, come on. Hallelujah. Come on, come on. In our own way. Purihin natin ang Diyos. Ang Diyos na mga Diyos. Ang hari ng mga hari. When Jesus speaks, the storm listens. Magsalita lang si Jesus, makikinig ang bagyo. Hallelujah. 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 Taas natin ang ating mga kamay at sa Panginoon Diyos, Lord. Let us worship the Lord, the King of Kings, the Lord of Lords, as He is in control. He is in control.
bingi. Ang Diyos hindi siya bingi. Ang Diyos hindi siya bingi. Iiyak mo sa Panginoon! Iiyak mo sa Panginoon! Iiyak mo lang kapatid. Iiyak mo sa Panginoon. Iiyak ka! Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Let's continue to Hallelujah. worship the Lord. Praise the Lord. Ngunit sa ating Diyos, Praise God. Mayroon po ibig sabihin ng Panginoon, tahimik lang po tayo mga kapatid. Pakinggan po natin. Hallelujah. Now, Lord, speak. Gamitin mo ang iyong anak now. Hallelujah. Manampalataya po tayo. Kakausapin po tayo ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Speak, Lord. Speak, Lord. Lumapit ka! Magpalinis ka! Malapit na! Manatili ka! Lumapit ka na! Ako ang iyong ama. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mayroong panawagan po ang ating Panginoon. Ang wala pang bautismo sa kanyang pangalan, ngayon magpasya ka. Hallelujah. Malapit na po. Nagpapahayag ang ating Panginoon. Hallelujah. Kung sino man po, hallelujah. Hallelujah. Sa oras na ito, ang gusto tumanggap sa ating Panginoon, hallelujah, nagsusumamo po ang ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah. Magpalinis po tayo sa ating Panginoon. Hindi natin malilinis ang ating sarili. Narinig po natin ang pangungusap ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. To God be the glory. Nandyan lang. Sabi nga ay kasama natin ang Panginoon. Hallelujah. Magpalinis ka sa kanya sa pagkagilan ng bautismo, sa pagsisisi sa kasalanan, at tatagitin mo ang kaloob ng Espiritu Santo, at ikaw ay magiging anak ng Diyos sa tagagmana sa loob, sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise the Lord, praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise God. Praise po ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sa hindi po magtatagal, mga kapatid.
Hallelujah, na pinakita po na ng Diyos sa bawat sa atin. Kung nanghihina po ang ating pananampalataya, pinakita niya ang nangyayari noon at hallelujah ngayon. Hallelujah, sumampalataya ka, nandyan lang ang Panginoon at hindi ka niya iiwan at pababayaan man. Palakpakan po natin ang mga mensahe ng Diyos at hindi ko bubukas na mag-ibig sa iyo sa ating lahat. Hindi ang sinente kapatid kung bakit ka narito. Dahil ang Panginoon ay minamahal na siya. Pinakarito, hallelujah, ng ating sa pagtatapos po ng gawain, maraming salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ang kanya pong nararamdaman ng ating Panginoon, niligyan tayo ng kalakasan sa ating pananampalataya. Hallelujah. Kung sino man ang marumi pa dito sa sanglibutan at sinabi niya, magpalinis ka. Magpalinis ka dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Dahil ang Diyos ang kanan. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Tunay na kinisyahan mo, Panginoon, ang iyong lingkod na nangaral po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa maliwanag na Panginoon na ikaw lamang Diyos ang makagawa ng mga kapangyarihan, Panginoon, sa nangyayari, Panginoon, na makapag-ayos sa lahat ng bagay. Purihin ka mo, Diyos, maraming salamat. Nawa naging katatagan po namin, Panginoon. Hallelujah, ang mahapaw na kagalakan sa ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Sa aming pong pagsamantalang paghihiwalay, Panginoon, sa lugar ng templo nito, O God. Hallelujah. Kung paano, Panginoon, na kami po ay iyong iningatan na nakarating po, Panginoon, sa bahay panambahan na ito, O God. Ganon din po ang pag-alis po namin, Panginoon God. Magarating kami ligtas at payapa, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ikaw ay nandito. Tunay nga, ang iglesia nito ay totoo. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat sa narinig namin. Minsay mo, God, sa bawat isa sa amin. O hallelujah, purihin ka, O Diyos. Tunay, Panginoon, na ikaw ay kasama namin. Hindi mo po kami iniiwan. At ganoon din po, Panginoon, ang aming konting pagsasaluhan kung paano, Panginoon, binusog mo kami sa aming pong spiritual na buhay. Ay busugin mo rin po kami sa pagkainan ng aming pong katawan na ito upang ang katawan na ito, Panginoon, ay magamit lamang po ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Awit mo na po tayo ng isang awit, mga kapatid. Hallelujah. Let's pray.